Kaugnay sa issue ng korupsyon sa flood control projects, kausapin natin si UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG Dean Professor Christopher Berse. Magandang umatanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali din sa lahat. Opo, paano po makaka-apekto sa ongoing investigation ng anomalya sa flood control yung pagbibitiw ni DPWH Secretary Bonoan at pagpasok ni dating DOTR Secretary Dizon? Well, inaasahan ng lahat na magiging patas, no? Magiging objective ang bagong secretary kung meron mang ongoing investigation, no, na ginagawa o gagawin pa ang DPWH. Kasi ang pagbibitaw naman ni Secretary Bonoan ay may kinalaman sa command responsibility. Gaano ba kahirap o kasalimuot yung pag-iimbestiga sa korupsyon sa mga kawani ng gobyerno at ang mga departamento? Well, mahirap siya kasi hindi lang naman iisang departamento ang involved, no? Lalo na pagdating sa infrastructure projects, dumadaan yan sa planning, budgeting, procurement, all the way to elements ng taxation and everything. So kailangan tingnan ang lahat ng mga butas na nakita or ginamit ng mga different personalities, no, para sa issue ng corruption. Paano po ba mapipinpoint kung sino talaga yung mastermind, ika nga, o sino yung nakinabang dito sa mga ganitong uri ng korupsyon? Well, siguro mahirap yan na tanong, ano? Kasi alam nga natin na matagal na ito. This is not the first time na nangyayari. Ngayon nga lang pumutok ng malaki dahil masyadong malaki yung naging pinag-uusapan, no, na halaga ng mga nasayang na infrastructure na pera na pondo ng bayan. Siguro mahalaga yung sinasabi ng iba na dapat mayroong independent na investigating body para makita din talaga na walang mapapalampas at walang magiging bias, no, pagdating sa magiging proseso ng investigasyon at sa magiging kalalabasan ng investigasyon. Ano po ba dapat yung pagtunan ng investigating bodies ng pamahalaan para matiyak na may patas na investigasyon at talagang may mananagot? Siguro, Rafi, tingnan din kung unahin mula doon sa buong proseso, no? Tingnan mula doon sa pagpaplano kung sino ba yung mga naging kasabwat o sino ba yung naging kausap. Tingnan din mula hanggang doon sa procurement, no, sa bidding, lumalabas na yung mga issues na yan sa Senado, all the way doon pati doon sa taxation at pati doon sa evaluation, no, ng mga projects mismo. Tama ho kaya yung sinasabi ng iba na kaya mga ganitong infrastructure projects yung sentro ng corruption dahil hindi ito nakikita usually nasa mga liblib na lugar? Well, yun actually, totoo yun, ano? Mahirap i-monitor sa kasalukuyan kasi wala pa tayong mga talagang established na mechanisms that will involve communities, no? Kasi mahirap mag-monitor ng mga ganitong project kung hindi natin isasama ang mismong mga komunidad. Pero ngayon, I think may mga projects na inilunsad kagaya ng Project Dime at iba pang mga mechanisms and sa tingin ko yun naman ay makakatulong. So talaga mahalaga po yung partisipasyon ng publiko, hindi lang po sa korupsyon, hindi siguro sa mga infrastructure project, kundi sa iba pang uri ng korupsyon. Ano ho? Yes, opo. Hindi lang actually, yung mga flood control, mahirap talaga yan. Kasi halimbawa, kahit nga yung palaging sinasabi, yung mga dredging, kahit actually yung mga bridges, no, mga kalsada at mga tulay na itinatayo natin. Kung titingnan natin ang General Appropriations Act, may note doon na yung mga yan ay dapat ginagamit din or pinapatayo as anti-disaster, no, or disaster management projects. Well, abangan po natin kung may maging resulta itong mga investigasyon na ito. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din. Si NCPAG Dean Dr. Christopher Berse.